Langit nga ang galit nga nitong si Giselle dito kay Moira dahil hindi niya matanggap na tuluyan na nga nakalaya itong si Moira dahil na rin sa kagagawa nitong si Dax. Nagawa kasi nitong magsinungaling dahil na rin sa naging uto-uto ito at nabulag-bulagan sa pagmamahal niya kay Zoe. Kahit pa man na ang kanyang pag-iilusyon ay napaka-imposible dahil langit si Zoe, lupa lamang siya. Kaya't hindi niya palalampasin ang araw na makitang muli itong si Moira upang magbuhos ang galit na kanyang nararamdaman dahil alam niya talaga na siya ang dahilan ang punot dulo kung bakit nangyari ang krimen. Hindi siya naniniwala kay Dax na si De Carlos ang gumawa noon sapagkat wala siyang matibay na dahilan kung bakit ito gagawin sa kanyang papa. Naman, nung mga araw na nalaman na nga ni Giselle na nakalaya na itong si Moira, agad niya itong pinuntahan kung saan ito naroroon. At dito nga kanyang matatagpuan si Moira sa isang bar kung saan kasama nga itong si Nerissa na masayang masaya. Nakita niya sa may di kalayuan na nagse-celebrate at tuwang-tuwa dahil sa tagumpay ng kanyang mga plano at dahil sa paggamit niya kay Dax. Sabihan siya ni Giselle na hindi ba daw umano siya nakokonsensya na maging itong si Zoe ay isinanglaan niya ang kaluluwa para lamang sa favor na gusto niyang gawin dito kay Dax dahil talaga namang inuuto-uto niya at sinasamantala lang ang pagkakataon na si Dax ay nahuhumaling dito kay Zoe alang-alang lamang sa kanyang sariling kapakanan. Hindi man lang niya naisip kung anong kahinat na ng kanyang anak na si Zoe. Balit dididmahin lamang ni Moira ang mga sinasabi nitong si Giselle at sasabihin pa niya na huwag siyang mag-imbento ng kung ano-ano. Ang magandang gawin umano niya ay tanggapin na lang ang katotohanan na sa kanilang dalawa. Ngayon, sa sitwasyon ngayon, siya ang mas nagwagi. Kaya na naman, isi-celebrate na lang umano nila ang mga pangyayaring iyon. Sinabi naman ni Giselle na magpakasaya lamang siya sa pagkakataong ito, ngunit huwag siyang magpakakampante dahil ang karma ay nariyan lamang sa kanyang paligid at ang katotohanan ay mangingibabaw din at malalaman din ng lahat ang totoong kasinungalingan na kanyang tinatago. Ilang banda, eto nga si Carlos matapos nga malaman kay Doc Romualdo ang nangyayari tungkol sa kanyang reputasyon na lalong nadumihan dahil sa pinagagawa ni Moira dahil nga idinidiin siya sa kaso ni Lolo Pepe na wala naman siya kinalaman doon. Nakapunta lamang siya doon dahil nga sa kanyang anak na si Zoe at ito nga'y kanyang ginamot. Kaya naman sinabi niya na napakabuwisit na talaga Moira dahil sinasamantala niya na ito nga si Carlos ay pinaghahanap na ng batas at nagtatago. Ngayon hindi niya kayang madipensahan ang kanyang sarili. Kung kaya't itong si Carlos ay agad na pinuntahan itong si Moira upang sugurin. Matapos ngang mag-usap itong si Giselle ay iniwanan na nga sila ni Risa at Moira. At doon na naman ay sisipot nga itong si Carlos upang hilain itong si Moira sa may tabi. Kaya naman nagulanta nga itong si Moira sa biglaang pagdating nga nitong si Carlos at biglaang paghablot sa kanya sa kamay. Nanlisik ang mga mata ni Carlos habang nakatingin sa kanya. Sinabi ni Carlos kung bakit niya yun ginawa. Bakit niya dinadawit ang kanyang pangalan kay Lolo Pepe. Bakit niya sinasamantala ang pagkakataon? Sinabi ni Carlos na ayusin niya ang gulo na kanyang ginawa. Kung hindi ay may kalalagyan umano itong si Moira. Gusto ba daw niya na isunod siya kagaya sa nangyari ng kanyang dating asawang si Irene? Gusto ba daw niya na maging mapadali ang kanyang buhay sa kanyang mga pinagagawa? Hindi takot si Carlos sapagkat wala na rin saysay ang kanyang buhay.